the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Pastor Jeff. Good morning. Good morning! Hello, si Ate Mase pa rin. Yes, Of course, morning, Chacha. Pastor Good morning. Jeff. Hindi pa tapos Morning. si Manong Ted sa pagsuyod sa mga flood control project ng Bulacan. Kulang yata ang isang taon sa dami. Ay, naman. Pero Sa mahaba dami. rin. Correct. O, Pastor, eto na. Matatapos din yan. Hopefully. Yan, of course. Alin bang matatapos, yung baha o yung kasakiman nila? Alin po doon? Char. Walang katapusan yan. Panahon pa ni Jesus, meron ng mga ganyan tao. So, sa ano na lang, pagdating ni Jesus, wala na yung mga yan. Nako, tingnan natin. Or pwede siguro, Anyway. pwede pa po ipag-pray, kuhanin na sila. Naku, Ay, bawal pala easy, yun. easy. Bawal pala yun. O sige, Pastor Jeff, anong magandang balita pampahupa ng emosyon naming lahat ngayong Lunes? Yan, alam niyo po, maganda ang topic natin ngayon. May mga hamon ng buhay na obvious yung nakikita natin. Challenge sa trabaho, challenge sa finances, challenge sa health and all. Kitang-kita mo physical, pero may mga battle po na invisible, kumbaga tahimik siya o minsan hindi natin nakikita, okay, wala tayong naririnig. Ibig sabihin, ito po yung battle inside your mind. Yan, maganda po itong tema natin kasi minsan okay ka sa labas, nakangiti sa work and all, yung post mo sa social media, ang ganda, pero alam mo yung sa isip mo, parang ang daming challenges. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kaya kung iwanan ako na asawa ko? Ang dami natin i-entertain sa mind natin. At minsan, hindi naman yung actual na problema ang pinaka nakakapagod, yung mga thoughts po natin tungkol sa problema ang nakakapagod. Kaya samahan nyo ako mag-journey. Ano ba yung mga battle of the mind na kailangan natin labanan? Una po, not every thought deserves your attention. Hindi lahat ng iniisip mo dapat mong entertainin o paniwalaan. Sabi po sa Kawikaan 4:23, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Sabi, be careful what you think, what you entertain. Kasi po, yung buhay mo ngayon, sum total yan ng desisyon mo kahapon. Alam niyo yon? May mga experience ba kayo, isang maliit lang na thought, pero nasira buong araw mo? Okay? Halimbawa, parang iba yung tingin niya sa akin. Okay? Tapos after 5 minutes, siguro may problema sa akin to. And then 10 minutes mo pang i-marinate sa brain mo yon. Okay? Baka may sinasabi siyang masama na ikwento na niya sa iba. After 30 minutes, actually, ang dami mo lang naisip, ang dami ng mga player dyan sa utak mo, teleserye na. May kontrabida na. Naku, kinausap niya yung isa. So, ang point ko lang po, yung problema minsan, nasa thoughts lang natin. Okay? At hindi dahil po pumasok sa isip mo, i-entertain mo. Hindi lahat na nasa isip mo ay katotohanan. May mga thoughts po galing sa takot. May mga thoughts galing sa insecurity. May kaibigan ako mag-undergo ngayon ng surgery. Ang dami na niyang iniisip. Paano pag nagkamali, doktor? Paano yung mga anak ko? Paano yung buhay ko? So those are assumptions. Those are temptation din po para matakot. Pero ang sabi po sa Biblia, God did not give us the spirit of fear, but the spirit of power, of love, and sound mind. So, espiritu po yung takot. Kaya wag natin masyado i-entertain. Okay? Somebody once said, hindi mo pwedeng iwasan na lumipad yung ibon sa ulo mo. Pero kaya mo siyang iwasan na mangitlog dyan sa ulo mo. Okay? Sabihin po, dadaan lang yan at wag mong entertainin. Wag mo masyadong mag-overthink dahil sa buhay po ngayon, marami tayong mga challenges na hindi naman maaaring mangyari pero sa isip mo, worse na yung nangyari. Kaya gusto ko lang kayong i-practice nyo ngayon, magdasal, maging positive in terms of God is in control at isipin nyo palagi, si Lord ang may hawak ng buhay ko. So kung may mga thoughts ka na ganito ngayon, yes, dumaan pero wag mong panatiliin sa utak mo. Ano yung mga thoughts na paulit-ulit mong iniisip lately na hindi mo pa talaga chinecheck kung totoo o hindi? Sabi sa Kawikaan 4:23 as we end, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po dahil another day, another week ahead of us. At minsan, Lord, hindi pa simula yung laban, talo na kami.
Dahil ang dami namin agad iniisip, ano na bukas, yung babayaran, yung bill, kaya nga sabi mo sa Biblia, do not worry. But it's another day, Lord, na topic namin. So tulungan mo kami, Lord God, ngayon na magsimula ng Lunes na may positibong pananaw. Alam namin maraming challenges ang bansa, maraming challenges personally, pero Lord, hindi rito nagtatapos ang buhay. Meron kaming Diyos na kakapitan na magbibigay sa amin ng lakas sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you so much, Pastor Jeff. Para Ang sa mga ganda sabihin nun. na natin, mga TH, mga tamang hinala. Oo, ang Tamang daming hinala. tinamaan kanina dun sa magandang balita mo. Thank you so much for that reminder, Pastor Jeff. Tamang hinala. May Oo. natutunan ako sa yung millennial ba yan? TH. Oo, millennial yan. Pang millennial. Malamang sa Gen Z, iba ng term. Hindi natin sure. Tatanong natin sa mga Gen Z kung anong term dyan. Pero ang mahalaga, Pastor, nabigyan mo na naman kami ng reminder ngayong Lunes. Bukas ulit, Pastor Jeff. Yes, of course. Anytime. Ako naman ay nandito lang para sa ating mga kababayan. Okay, salamat Ronald Sarcos for tuning in. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you so much, Pastor Jeff Eliscopides, para po sa ating The Daily Bread. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.